Honorable Mayor Vico, Representative Romulo, Councilor Angelo De Leon, Councilor Pao Santiago, officials of the City Hall, members of the Pasig Art Club, the youngs below 60 years old, and my fellow senior citizens. When I was younger, I used to receive achievement awards. Masaya. But today, this is the most significant, memorable, pinakamasaya. Why? We have with us Pasig City Mayor Vico na maraming naghihintay. Hindi pala. We have with us ang magaling at gwapong-gwapong mayor ng Pasig City, Mayor Vico, na maraming naghihintay ngayon para magpa-picture. And we have the approachable representative, Romulo, the beautiful celebrity, Councilor De Leon, and other officials from the City Hall. Para na din po itong reunion ng mga classmates ko sa Rizal High, Class 53, at ang aking mga magagaling na research team sa Nutrition Center of the Philippines. Significant dahil matutupad na ang aking pagnanais na makatulong sa kaisipan at damdamin ng mga elderly members of our community. Sa madaling salita, sila po ang mga senior citizens. Ang librong ito ay ihandog ko, dedicating this book to them. Kahit maliit ang libro, malawak ang nilalaman. Malaki ang maitutulong na mga tula sa pagpapalawig ng isip at kanilang damdamin. Ang mga tula ay nagpapagalaw ng isip, nagpapatibok ng puso, parang kinikiliti ang ating damdamin at naghahanap ng kasagutan. Hindi po ako nagsasermon dahil hindi po ako marunong magsermon. Marami sa tula ay nakakatawa, nakakaiyak, puno ng tanong, may kaunting tips upang makaiwas sa mga sakit at makaligtas sa mga scams at ibang kaguluhan. Inyong makikita ang inyong sarili sa mga tula. Nagbibigay kasiyahan, lalo na sa mahilig magbasa o nagnanais magbasa. Sana po ay makita ninyo ang inyong sarili sa mga tula. Bakit dinaan sa tula? Sa maiiksing salita, ang mensahe o kahulugan ay napapahaba. Sa tunog at bigkas, ikaw ay napapaindak. Ang mga mata, dila at pandinig ay sabay-sabay gumagalaw o nagigising. Bukod sa descriptions, mayroong movement o daloy ang mga salita.
may tiyak na mensahe na nais ibigay. Ang mga tula ay puno ng emotions at katahimikan. Sana magbigay kasiyahan ang mga tula sa inyong lahat. There will be 2 more books coming soon. The first is Nangungusap ang Ating Paligid. Mula sa loob ng bahay hanggang sa lansangan. Diyan po natin madidinig ang hiyaw o salita ng mga common tao tulad ng tindera, tindero, nagtataho, sorbetero, jeepney drivers, at iba pa. Bakit mababa ang ating tingin sa mga basurero? Matagal na yan tanong sa aking kaisipan. Kung wala ang basurero, papaano na ang kalinisan ng ating bayan? Bakit hindi tayo magbibigay ng isang araw kada taon na iparada sa bayan ang mga basurero? Ito po ay pagkilala sa kanilang gawain na ginagampanan. Kung wala silang the second book is called Tinig ng Kalikasan. Ano ba ang sinasabi ng kalikasan? Ano ang sinasabi ng mga halaman, puno at halaman? Ano ang sinasabi ng baha, ng bagyo, ng lindor? Ano ang ating mga natututunan sa mga kalikasang nangyayari sa ating paligid? Bakit? Ang mga tula, Tinig ng Kalikasan, ay aking naisulat upang ano ba itong sinulat ko ito? Nating maintindihan upang ating maintindihan. Ang mga tulang Tinig ng Kalikasan ay aking naisulat upang ating maintindihan at mahalin ang kalikasan. Sana ito ay magamit ng mga estudyante pangdagdag sa kanilang kaalaman. Maraming salamat po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa Pasig Art Club na kung hindi sa kanila ay walang magaganap ng tulad na ito. Ako ay sa pangwakas, ako po ay tutula. Ako'y tutula, makatang makata. Ako'y uupo, tapos na po.